Michael wrote about his strong concern for the lowly and less fortunate of society, the lame, outcast, and afflicted. Sabi niya sa mga tao na to, yung mga mahirap na to, ito yung concern ni Mika eh. Itinutulong niya doon doon sa mga may kapangyarihan. Kaya lang, talagang punong-puno ng kasama na yung hirap doon sa leadership. Doon sa Israel. You see mga kapatid? And even these people na mga mahihirap, na aking panigalin, yung iba, sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. And God was furious, judgment is coming, but still because God still loves His people, the promise of Jesus Christ was prophesied to save His people. Grabe ang Panginoon, ano? Napakabuti ng Diyos kasi sa kabila lang, pamparusahan ng tao, talagang hindi na protected. Kaya nga mga kapatid, ang bawat buhay natin na tinatagap sa Panginoon araw-araw ay palaging chance na tayo ay magbago, magpakalalim sa ating pong Panginoon. In summary, wala na halos makitang tapat na Diyos sa time kakaunti na lang. Nakita niya yung dinaranas na hirap ng kanyang kababayan at kasama sa Diyos. Nakita niya yung judgment ng Diyos na kapatid because of sin, pero nakita niya din ang habag, biyaya at pag-ibig ng Diyos sa kabila niya. Ano kapatid, ito yung picture ng ano yung nangyayari noon, nangyayari ngayon, at mangyayari pa mas matindi pa sa mga susunod na panahon. Ito nangyayari sa mundo. Now, tingnan natin, ang mundo ay pasama ng pasama. Tama dito ba? Nangyayari sa panahon natin. At ito ay na-mention ni Christ sa Mateo chapter 24, verse 12-13. Dahil sa pagkaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, subalit ang magtiis ang kapakas. Amen? So talagang lalaghanap yung kasamaan. Hindi mapipigilan. Wala, ganun talaga eh. Talagang kinurap ni Satan ang mundo ito. Kaya nga, kailangan natin maipangaral ang salita ng Diyos eh. Amen? Marami ang naghihirap sa mundo. Noon, even ngayon. Nararanasan natin based on the data from the World Inequality Report 2022 in the world natin. Ang poor 50%. Yung middle, yung hindi naman mayaman, hindi naman mahirap, 40%. Yung rich, 10% lang sila. Kaya nga, merong inequality eh. Eh, ano kaya sa Pilipinas? Sa mundo mo yan, sa Pilipinas kaya. Ano pong meron sa Pilipinas? Sa income class years, 2024 to 2025, poor including low income, 59.2%. Yung middle class, lower class middle, and upper middle, 39.8%. Ang rich and upper income, 1% lang. So talagang laganap ang kahirapan. Kung ano nangyayari sa kanila, nangyayari din sa atin sa panahon natin. But the question is, anong kaugnayan ito sa panahon natin bilang isang mananampalataya? Hanggang kailan tayo mananatiling tapat ang patuloy na magtitiwala sa ating pong Panginoon? Noong 2010, naalala ko lang, ako po ay nag-preach sa 50 kabataang Kristiyano, sa ilalim ng mga puno. At habang nag-preach po ako, ang aking binibigyan ng emphasis, huwag bibitaw sa Panginoon. At habang nag-preach ako, may lumaglag na tangkol. Sabi ko, gano'n na Panginoon, talagang nagbigay ng illustration. Sabi ko, kapatid, sabi ko sa kanya, pwede tumangan ng mga pagsubok. Marami kang kung pwede kaharapin ng mga challenges in life. Pwede sinasabi mong matagay akong Christian ngayon, pero ang kalala sa iyo ng Panginoon, para sa akin ng Panginoon. Huwag kang biglaw sa Panginoon. Amen. Huwag kang kakala sa puno. Hindi na ba, huwag kang magiging tulad ng santol na yan, nagpapagsak na lang at mawawala ang koneksyon sa Panginoon. Hallelujah. Hanggang kailan tayo mananatili sa Panginoon? Trusting God. The question is,
How long will our hearts stay anchored in trust and faith in God? Hanggang kailan daw ang ating mga puso, ang ating mga buhay ay patuloy kong nakaangkla, magtitiwala at mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya kailangan talagang lahat tayo sumasampalataya kay Lord eh. But the question, hanggang kailan ka nakaangkor sa Panginoon? Number one, katulad ni Micah, number one, even struggling to cover our essential needs. Even struggling to cover our essential needs. Nabubulo lang. Hallelujah. Kahit pa kapos sa pangailangan. Amen. Alam niyo yung pangailangan? Ano yan eh? Hindi lang yan material things eh. Pwedeng kapos sa pagmamahal. Kapos sa kaibigan. Pag hindi lang pinapansin, ako lang mag-isa. Pag hindi lang iiwan. Amen. Even struggling to cover our essential needs. Ano ba yung ating mga pangailangan? Sabi ni Micah sa Micah 7:1, kahabag-habag ako, ang katulad ko ay isang taong gutom. Bagaman mga kapatid, ang talagang number one na binigyan emphasis ni Micah dito mga kapatid, yung kanyang longing for fellowship. Pero hindi natin maiangit yung isang interpretasyon na kung saan si Micah during that time nakatira sa isang agriculture part sa Israel. Ano? Kaya nga nakikita niya yung hirap ng kanyang mga kababayan eh. Tapos ganoon pa yung ginagawa ng nasa gobyerno. Amen? Kaya sabi niya doon eh, kahabag-habag ako, isa sa nakakaranas, ang katulad ko isang taong doon naghahanap ng bungang kahoy, ngunit walang makita isa man. Walang isang ubas o kaya isang igos na nabis mong kinasasasikan. Magpapatuloy pa tayo sa Panginoon kung tayo man ay nag-struggle to cover our essential needs. Magpapatuloy pa ba ako sa Panginoon? Nagpapray ako ng blessing ng Panginoon. Pero Lord, bakit Lord? Nagpapray naman ako Panginoon palagi. Pero bakit Panginoon? Ito lang din ang aking natanggapay na ngayon. Sometimes nagkakaroon ng question ng isang manong palataya. Kasi kung paano manong palataya, akala ko ba kapag naging Kristiyano na, blessed ka na. Minsan na nakikita ang blessing ay nandun sa material things. But the greatest blessing of all, alam natin na kapag natapos ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ito mga kapatid, doon magsasamata tayo ng napakaraming bagay na kaganaan sa piling ng Panginoon. Kapag ang buhay natin sa mundong ito is temporary naman. Amen? Kapag ka nag-struggle ka ba sa mga essential needs, magpapatuloy ko ka ba sa Panginoon? Naalala ko yung isang nanay sa dating church na pinag-iintuan ko. Ito yung testimony. Meron ko siya 3 anak. Lalaki. Mga bata pa, mga elementary pa lamang yung kanya pong mga anak. Siya po ay naging single mother na. So paano niya? Wala naman siyang pinapos. Sabi niya, wala naman siyang pinapos. Ang kaya niya lang gawin ay maglanta. Ang kaya niya lang gawin ay maglaba. Paano? Naging siyang faithful sa Panginoon. Faithful sa pagkatapos niyang maglaba, pagkatapos ng malanta, maging mamalanta, nandun sa isang kanto, nag-bring na salita ng Panginoon. Isinasya ang pag-ibig ng Panginoon. Ano ang sinipot yung mga naging bunga niya? Isa naging bunga niya? Isa nga ang mataas na rin siya ngayon. Isa ang ito sa lahat. Mahal na sa mga pastor ng bunga. Pero yung mga kanyang pinagdalang bago na may ahon ng kanyang mga anak na yun. Ang kanyang mga pastor, pag kumakain kami ng mga anak ko, hindi kami sila ng mga bulipat, pastor, pinangasin namin sa apat, ay ahon ng ganisa. Halos sinabihin, kakain sila, apat. Pag she remain faithful sa Panginoon,
At nung time na ako'y naging mananampalataya, nakita ko na pinagpahalan ng kanyang anak, malaki na. Usiman ang mga anak. Tapos kapag siyempre ako'y nag-dutay na sa trabaho, kahit na nag-commit na ako sa Panginoon eh. Sa church ako nakapila eh. Minsan wala akong makahit, wali sa akin, Pastor, punta ka sa bahay namin. Doon pa kumain ng kapunan. Kapag kahit hindi ako makakapag-patuloy ng bahay ko, pumunta na ako sa bahay mo, sabi sa akin, Pastor, punta ka sa bahay ko. Doon ako maglaba, may washing machine at meron kaming karayo. So kapasok ako sa Bible School ng tuyo ang aking damit. Sa ina, pagkatapat sa Panginoon, ang nakikita ko kung paano pinagpalang ang Diyos ang buhay niya, ang kanyang mga anak, at may nakikita ko yung kanyang anak. May mga anak, naliti. Grabe naman. Paano yung isang namamalaan na lang, nag-iisa, namamalaan na lang, naglalaba lang. Kaya mga kapatid, kung tayo siniraan sa Diyos, kung tayo nahihirapan sa lahat ng ating may dadaanan. Amen. Kung simple lang na mayroon tayong hanap buhay at pamumuhay mga kapatid, kung ikaw'y nagpapakatapat sa Panginoon, nag-i-struggle ka sa iyong pangangailangan, dapat yung tayo iaangat ka ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Bakit napakabuti ng ating Diyos? Ito talaga ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Still ganyan makikilala niya ang Panginoon. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, hindi po, balikan ulit namin ito. I look to the Lord for help. Kapag nararamdaman ko at nakikita ko nga may sarili talagang meron talaga akong pangailangan. Lagi naman tayo yung pangailangan eh. Amen. Sa lahat ng aspect ng buhay natin. Pero kadalasan yung kaya natin, no? May pangailangan tayo dito. Relational aspect. Amen. Emotional. Ano ang ating pinagdaraanan? Ang sabi ni Mika, I look to the Lord for help. Lord, kapag meron akong ganitong struggle, Panginoon, palagi akong titingin sa iyo, Panginoon. Palagi akong hanapin ko, Panginoon, sa ilang ako makapakuha ng tarong tulong ko. I wait confidently for God to save me. Naniniwala siya, confident siya, na siya ay tutulungan ng Panginoon. And my God will certainly hear me. Anak siya ng Diyos. Amen. And the Lord will certainly hear us. Why? Kasi tayo'y anak ng Diyos. Hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Number 2. Hanggang saan ka magtitiwala sa Panginoon? Sabi ni Mila, even you can see anything good around you. Kahit para bang hindi mo na makita yung mabuting bagay sa paligid. Kasi sa Tigas chapter 7 verse 2 to 4 kung ating babalikan, nakawin na sa lupain ang lahat ng tapat sa Diyos, wala nang natitirang matuwid. Iniisa-isa niyo, para mo wala na akong nakita. Anong lang? Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa'y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kapwa. Siya sa sila sa paggawa ng kasamaan, ang pinulot ng ukong humihingi ng suhol. Kasabot nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tago ng bansa. Ang pinakamabuti ha, kung ito, yung pangakita ng pinakamabuti sa kanila, parang dawan, parang hinig. Wala kang halos makukuha. Wala kang makikita sa mabuti. Wala kang magpapatuloy sa mga kung nakikita ba natin na ang hirap lang mabuhay sa mundo ito.
Ang sabi ni 2 Timoteo, chapter 3, verse 1 to 5, sa Biblia version. Ito yung kasamaan sa mga huling araw. Sa verse 1, muling unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Meaning to say, ang Diyos nawawalan ng puwang. Maibigin sa salapi. Hindi ng social media, no? Talaga namang ang ibinabalanga, puro pera. Click the link, pasok ka doon sa TV, pasok kung ano mga sugal na kung pwedeng pasukin. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwagil sa magulang. You see? Mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapangirang puri, kasama ito sa prinsipyo ng arang linggo, mapangirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mapapangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Etong malupit, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Ano? Ito yung mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay pinapakita nila sa outward nila na sila ay mabuting tao, pero wala talaga ang totoong kapanalan sa kanya. Puro outward na. Ganon ang kasamaan doon sa kanyang paligid. Amen. We will still remain in the Lord. And we will trust God kapag ito na ang nakikita natin. O sasabihin ba natin ang sinabi ng American proverb, if you cannot beat them, join them. Kapag ka ba, galon sila, dyan na rin dapat ako. Hindi ba dapat may makikang ka ng palataya? Magpipiliw ako sa gitna ng pagpiliw. Amen. At patuloy ako magtitiwala sa Panginoon. Ito yung itinuturo sa ating minsan. Itinuturo sa ating salita ng Panginoon. Hallelujah. Pangatlo at panghuli. Even in the presence of people who are not trustworthy. Magpapatuloy ba ako sa Panginoon kapag nakikita ko parang wala naman ang mapagkakatiwalaan sa mga kahit yung mga nagka-church na yun, hindi naman mapagkakatiwalaan. Nasabi ng Micah chapter 7 verse 6, sabi ko dito, biyasa sila sa paggawa ng kasamaan, ang pinunang ang hukom ay humingi ng suhol, na dinabasa natin kanina. Verse 4, ang pinakabukom sa kanila parang dawag, parang tingin, dumating ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay, nalalapit na ang araw ng pagkapahiya, huwag kang magtiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Hindi na sinasabi ito sa pamilya natin o sa ating mga kasama. Pero ito yung nangyayari sa kanila at positive yung nangyayari ngayon. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong kabiyak ng dibdib. Lalabas tanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, nangyayari. Lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina, nangyayari. Aawain ng mga manugang na babae ang kanyang biyan ng babae, nangyayari. Ano ba ang kaaway ng isang tao ay ang kanya mismo kasaktan? Magpapatuloy pa ba ang isang Kristiyano sa Panginoon kapag ang nangyayari sa kanyang loob o ang nangyayari sa labas ng sama, nangyayari sa kanyang loob ng tahanan? Siyempre, magtitiwala tayo sa pagpapatuloy sa Panginoon. Pagkat ako isang Kristiyano, ako ang magtitibil ilaw sa aking tahanan. Hallelujah. Bilang pakasapos mga natin. Hallelujah. Susunod ka pa ba sa Lord? Tingnan natin dito. Susunod ka pa ba sa Lord kapag ka parang ang bilis at ang lakas ng pagiging dumarating ng pag-ibig?
susunod sa baba ng Panginoon? Magpapatuloy pa ba ako kung pagod, ng 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 pagod, napagpapagod na ako? Magpapatuloy pa ba ako sa Lord? Alam niyo yung mga tao, nilalabas na lang sa Facebook, yung yung kanilang nararamdaman, yung kanilang pagod, inilalabas na lang sa Facebook. Hallelujah! Magpapatuloy pa ba ako kay Lord? Siyempre, dahil tayo mga mananampalataya, kaya manakay ng Diyos. Our answer, if we are a true believer and follower of Jesus, magpapatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ano mangyari, kahit na, at kahit pa, kahit na pagod ka na, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Tayo po kami lahat. Hallelujah! Hallelujah! Purihin sa Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat namin na Diyos. Maraming salamat sa itinuturo ng iyong salita, Panginoon. Na kahit may mga struggles, Panginoon, na pinagdaraanan kami, ito man dakilang Diyos ay patungkol sa aming pong mga pangailangan. Ito man dakilang Diyos ay patungkol sa aming pong personal, sa aming pong emotional aspect. Ito man ay patungkol sa aming pong relationship, Panginoon Diyos, Lord God. Magpapatuloy kami, Panginoon. Ito man dakilang Diyos, God, ay patungkol sa physical. Kung mayroon man kami nararamdaman physically, Panginoon, kami po ay nakakaramdam ng konting sakit, ng konting aroy-aroy, Panginoon, sa aming katawan, Lord God, kami po ay magpapatuloy sa iyo, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami na Diyos, Ikaw ang aming provider, Ikaw ang aming healer, Panginoon, Ikaw ang aming protector, Panginoon, Ikaw ang nagpapala sa aming Panginoon, kaya dakilang Diyos, patuloy kami, Panginoon, na magtitiwala, Panginoon, sa iyo, at magpapatuloy kami, Panginoon, hanggang sa dulo ng hangganan, Panginoon, na kung saan dakilang Diyos. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, mananatili kami nagtatapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa muli ng bawat isa. Pagpalain niyo pong bawat kapatid na namin sa Panginoon Diyos. Panginoon, aming mga kapatid na hindi po nakadalungin, Panginoon, we don't know ano po yung kanilang pinagdaraanan, kung merong karamdaman, ikaw po magpagaling, Panginoon Diyos. Lord God, we ask for the protection of the blood of Jesus sa lahat ng inyong anak, Panginoon. Dakilang Diyos, nakikita niyo po ang needs ng bawat isa. Nakita niyo, Panginoon, ang lahat ng aming pinagdaraanan, Panginoon. Lord God, praying, Panginoon Diyos, o pagal ito. Patagpuin mo bawat isa. Itouch mo ang buhay ng bawat isa. Lord, we ask your Holy Spirit to touch every one of us sa mga ito. Let your Holy Spirit baptayin ang aming pagkensya ng Panginoon. Kung meron kang prayer sa namin ito, mag-pray ka sa Panginoon. Lapit lang tayo sa Panginoon. Sa ilang minute, lumapit sa Lord.